Series Point of View. Nagising ako ng maaga kahit parang ilang oras lang ang tulog ko. Mabigat pa ang katawan ko at masakit ang likod. Dahil halos madaling araw na rin akong nakatulog kagabi kakabantay kay Papa. Pero hindi ako pwedeng humilata lang dahil marami pang kailangang gawin bago ako pumasok sa trabaho. Wala pang gising sa maliit naming bahay nang bumabangon ako mula sa higaan at dahan-dahang dumiretso sa kusina. Madilim pa sa labas at mahina lang ang tunog ng electric fan na umiikot sa sulok ng kwarto habang nagsasandok ako ng bigas sa kaldero at nagsisindi ng kalan. At dahil maliit lang ang bahay namin, kaya halos isang lingon mo lang, kita mo na agad ang lahat. Mula sa lumang mesa sa gitna, maliit na lababo sa tabi, at kurtinang nagsisilbing harang sa kabilang kwarto. Hindi man kalakihan ang bahay namin, sanay na ako roon dahil doon na rin umikot halos ang buong buhay ko. Maingat akong nagpiprito ng itlog nang marinig kong umubo si Papa mula sa higaan niya. Napalingon agad ako at nakita ko siyang nakaupo na habang may hawak na baso ng tubig. Pa, bakit bumangon na kayo? Tanong ko habang pinapatay muna ang apoy sa kalan at lumalapit sa kanya. Napatingin siya sa akin saka bahagyang ngumiti, pero halata pa rin yung lungkot sa mukha niya. Hindi na ako makatulog eh. Umupo ako sa tabi niya at inabot ang gamot na nasa mesa. Inumin niyo muna ito bago kumain. Mabagal niyang kinuhang gamot pero bago pa niya maisubo yun, napabuntong hininga muna siya at napayuko. Anak, pasensya ka nang talaga ha. Napatingin ako sa kanya at agad na napailing dahil alam ko naman kung saan papunta ang usapan. Pa, wag na po kayong ganyan. Ayos lang naman po ako eh. Kung hindi lang ako nagkasakit eh. Mahina ang boses niya at halatang hirap sabihin ng mga salita. Hindi ko na siya pinatapos. Marahan kong hinawakan ang balikat niya at ngumiti. Huwag niyo pong isipin yan. Magpagaling na lang po kayo. Kapag gumaling kayo, magiging masaya ako. Tumango siya pero hindi pa rin nawala yung lungkot sa mukha niya. Maya-maya, narinig ko na ang kaluskos mula sa kabilang kwarto. Lumabas na rin si Jessa na nakasuot pa ng pambahay habang hinihimas ang mata niya. Ate, maaga ka na namang nagising? Sabi niya habang dumediretso sa mesa. May trabaho ako, di ba? Sagot ko habang bumabalik sa kusina. Napaupo siya at napatingin sa kawali. Itlog na naman? Napalingon ako sa kanya. May reklamo? Natawa siya ng mahina. Nagtatanong lang ate, ang sungit mo naman. Nakanguso niyang sabi. Kasunod niyang lumabas, si Mark na agad dumiretso sa banyo. Habang si Jessa naman ay nagsusuklay na buhok sa harap ng maliit naming salamin. Ate, wag ka na magluto mamayang gabi ah, ako na. Sabi niya habang nakatingin sa refleksyon. Napatingin ako sa kanya habang nagsasandok ng kanin sa baunan niya. Mag-aaral ka pa, ako na. Lagi na lang ikaw ang gumagawa ng lahat eh. Alam kong napapagod ka na sa amin. Reklamo niya habang nakasimangot. Napangiti ako ng tipid. Di ako nga ang ate, di ba? Kaya ganun talaga. Ayos lang ako. Napailing siya pero ngumiti rin pagkatapos. Yun ang gusto ko sa mga kapatid ko. Kahit mahirap ang buhay namin, nagagawa pa rin nilang ngumiti. Pagkatapos naming kumain, mabilis akong nag-ayos para pumasok. Tinignan ko sandali ang sarili ko sa maliit naming salamin habang inaayos ang buhok ko. Mukha na naman akong haggard. Medyo maputla, may konting eye bags at halatang kulang sa tulog. Pero sanay na ako ron. Kinuha ko ang bag ko at humalik muna sa noo ni Papa bago umalis. Mag-iingat ka anak, sabi niya. Opo. Paglabas ko ng bahay, sinalubong agad ako ng maingay na kalsada. Tulad ng dati, punuan na naman ng jeep at siksikan ng mga tao. Habang nasa biyahe, nakatingin lang ako sa labas habang iniisip kung kasya pa ba yung sweldo ko sa susunod na linggo. Pambayad na naman sa gamot ni Papa. May project pa si Mark at si Jessa, kailangan ng pambayad sa school activity. Napapikit ako sandali at pilit na inalis muna sa isip ko ang lahat. Pagdating ko sa mall, agad akong dumiretso sa department store kung saan ako assigned. Malamig agad ang hangin mula sa aircon, pero hindi noon nabawasan ang bigat ng pakiramdam ko. Nasa bag section ako at tulad ng dati,
May inaayos na agad akong display pagdating ko. Si Riz! Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino yon. Boses pa lang, kilala ko na. Pagharap ko, si Marga agad ang bumungad sa akin na naka-cross arms at nakakunot ang noo. Ano pong kailangan nyo, ma'am? Maayos kong tanong. Tiningnan niya ang display bago tumingin sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin na ayusin mo ito? Hindi pantay-pantay oh. Napatingin ako sa display at nakitang pantay naman. Pero hindi na ako nakipagtalo. Sorry po, aayusin ko. Lagi ka nilang sorry ng sorry. Sabi niya habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. At ayusin mo nga yung buhok mo. Mukha kang walang tulog. Pangit ng itsura mo. Gusto ko sanang sabihin na totoo naman. Dahil madaling araw na akong nakatulog kakabantay kay Papa. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Opo. Pagkaalis niya, saka ako napabuntong hininga. Lumapit si Jenny na katabi kong sales lady at napailing habang pinanonood si Marga. Grabe talaga yung supervisor na yan. Sabi niya habang tumatabi sa akin. Natawa ko ng mahina habang inaayos ulit ang display. Hayaan mo na lang siya. Ikaw kasi ang paborito niyang pag-initan. Parang tanga lang eh. Wala ka namang ginagawang mali pero hahanapan ka talaga niya ng mali. Hindi na ako sumagot dahil alam ko naman kung bakit. Hindi niya na kailangang sabihin ng diretsahan dahil naririnig ko naman minsan yung mga side comments niya. Yung tipong halata talagang mahirap o kaya hindi klaseng tingnan. Nung una nasasaktan pa ako pero habang tumatagal, parang natutunan ko na lang lunukin dahil mas masakit mawala ng trabaho kesa masaktan sa salitang ganun. Buong araw akong nakatayo sa counter habang sunod-sunod ang customers. Nakangiti akong nag-aabot ng products, sumasagot sa mga tanong, paulit-ulit na nagsasabing, "Thank you po." Kahit pakiramdam ko gusto nang bumigay ng pa ako. Bandang gabi, nagsimula ng kumonti ang tao sa mall dahil lumakas ang ulan sa labas. Kitang-kita mula sa glass walls ang malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa parking area, habang ibang shoppers nagmamadaling umuwi. Buti na lang uwian na, sabi ni Jenny habang iniinat ang likod niya. Napatingin ako sa wall clock at nakitang malapit na ngang mag-uwian. Pagod na rin ako at gusto ko na lang makauwi. Pero bago pa kami tuluyang magsara, may biglang ingay na nagmula sa main entrance ng mall. Kaya't napalingon kaming lahat. Mula sa pwesto namin, nakita kong may ilang guards na nakapalibot sa isang matandang lalaking basang-basa sa ulan. Gusot-gusot ang suot nitong polo. May hawak na lumang bag at halatang nanghihina. Sinabi nang umalis ka na eh! Sigaw ng isang guard habang itinutulak siya ng bahagya. Hindi ho ako magnanakaw. Mahinang sabi ng matanda. Eh bakit ka paikot-ikot dito? Sagot ng guard. May ilang taong nakatingin at may iba pang nagtatawanan. Mukhang pulubi naman kasi. Baka nga magnanakaw naman talaga yan, ayaw pang umamin. Paalisin na yan, halatang mabaho yung itsura pa lang. Ilan lamang yon sa mga narinig kong sabi ng mga tao. Humigpit ang hawak ko sa counter habang pinanonood sila. Hindi naman lumalaban yung matanda at wala namang ginagawang masama. Mukha lang siyang pagod at gutom. Sir, gutom lang po ako. Sabi nito habang nanginginig na sa lamig. Ay, wala kaming pakialam rito. Umalis ka rito dahil nakakaperwisyo ka ng ibang tao rito. Sabi ng gwardya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya't agad akong lumapit sa kinaroroonan nila. Kuya, sandali lang po. Sabi ko bago pumagitna. Napalingon agad sa akin ng guard. Ma'am, wag na po kayong makialam. Tiningnan kong matanda na halos hindi na makatingin ng maayos dahil sa pagod. Eh hindi naman po siya nananakit o nanggugulo. Pero hindi nga ho siya pwede rito. Napakunot noo ko. Mukhang gutom lang naman po siya. May ilang customers na napatingin sa akin na parang ako pa yung mali. Ma'am, baka modus yan. Maraming mga matatandang ganyan eh pero hawak pala ng sindikato. Sabi ng isa. Pero hindi ako nakinig. Lumapit ako sa matanda at marahang inalalayan siya. Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang napatingin sa akin. Halata sa mukha niyang pagod na pagod siya at giniginaw. Gutom lang kasi ako, iha. Hindi naman ako masamang tao.
Mahina niyang sabi. Parang may kumurot agad sa dibdib ko kaya't marahan akong humarap sa guard. Ako na pong bahala sa kanya. Natigilan sila. Maging yung mga nanonood na tahimik sandali. Hindi ko na sila pinansin. Marahan kong inalalayan yung matanda papunta sa loob habang hinuhubad ko ang jacket ko at ipinatong sa balikat niya. Kahit ako mismo, giniginaw na rin. Lolo, alika, kain muna po tayo. Sabi ko habang marahan siyang inalalayan papunta sa food court. Wala na akong pakialam sa tingin ng ibang tao dahil sa mga oras na yon, mas mahalaga sa akin na may isang taong gutom at nanginginig sa lamig na kailangang tulungan. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kakaiba na agad akong pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil ba sa kulang na naman ako sa tulog o dahil simula pagising ko. Parang may mabigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Abala akong naghahanda ng almusal sa kusina habang iniisip ko pa rin yung nangyari kagabi sa mall. Hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko yung matandang lalaking nanginginig sa lamig habang pinagtatawanan ng ibang tao. Hindi ko man inisip na malaking bagay yung ginawa ko dahil sa totoo lang, parang natural lang naman na tulungan siya. Gutom siya, basang-basa sa ulan, at halatang nanghihina. Kahit sino naman siguro na may konting awa sa katawan, tutulong din. Ate, tulala ka na naman. Sabi ni Jessa habang umuupo sa mesa at iniaabot ang plato. Napatingin ako sa kanya saka napakurap. Ha? Wala to, may iniisip lang ako. Tiningnan niya ako na parang hindi naniniwala. Kanina ka patahimik eh. Napangiti ako ng bahagya habang inilalapag ang pagkain sa harap niya. Pagod lang si ate pero wag mo na akong intindihin pa. Hindi na siya nagsalita pero halata sa mukha niya na gusto pa rin niya akong kulitin. Pagkatapos kong maghanda sa bahay, umalis na rin ako papunta sa mall gaya ng dati. Pareho pa rin ang biyahe, pareho pa rin ang traffic, at pareho pa rin ang pakiramdam ng pagod kahit kasisimula pa lang ng araw. Pero habang nasa jeep ako, hindi ko pa rin maiwasang maalala yung matandang lalaki. Nakatingin lang ako sa bintana habang bumabagsak ang konting ambon sa salamin. At iniisip kung nakauwi ba siya ng maayos kagabi. Pagdating ko sa department store, agad akong dumiretso sa bag section namin at nagsimulang mag-ayos ng display. Hindi pa man ako nakakakalahati. May lumapit agad na messenger mula sa admin office na may hawak na clipboard. Ikaw si Cerise? Tanong niya habang tinitingnan ng papel. Napatingin ako sa kanya. Opo. Tiningnan niya ulit ang clipboard bago nagsalita. Pinapatawag ka sa executive office. Natigilan ako kasabay ng mabilis na pagbintig ng puso ko. Po? Bakit po? Ulit ko habang nakatitig sa kanya. Pinapatawag ka sa pinakamataas na office. Ngayon na raw. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Maging si Jenny na nasa tabi ko, napalingon agad. Hala, bakit? Tanong niya bago ako makasagot. Nagkibit balikat lang ang babae. Hindi ko alam basta pinapatawag lang siya. Pagkaalis niya, agad akong napatingin kay Jenny habang ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Patay, bulong ko. Nanlaki ang mata niya. Ano bang ginawa mo? Ewan ko, wala naman akong matandaang may ginawa kong mali. Napakagatlabi ako habang iniisip kung ano bang nagawa kong mali. Executive office? Yung pinakamataas na office? Hindi naman ako kailanman pinatawag sa ganoong lugar. Ni hindi nga ako nakatapak sa floor na yon. Bigla tuloy nagsunod-sunod ang kung ano-anong naiisip ko. Baka may nagreklamo dahil sa nangyari kagabi. Baka galit ang management dahil nakialam ako sa mga guards. Hoy, huminga ka muna at kumalma. Masyado nang kabado yung itsura mo Think positive lang. Sabi ni Jenny habang hawak ang braso ko. Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Jenny, mukha ba akong sinuwerte sa buhay o baka naman minamalas? Natawa siya ng mahina pero halatang kinakabahan din para sa akin. Maya-maya ay dumating si Margaret, agad akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Ano, tutulala ka na lang dyan? Tanong niya habang naka-cross arms. Pinapatawag daw po ako sa executive office Sagot ko. Biglang nag-ibang mukha niya. Executive office? Ulit niya habang nakatingin sa akin. Tumangulang ako.
Bahagya siyang napangiti pero hindi magandang ngiti yon. Ay nako, Cerise, ano na naman kayang ginawa mo? Hindi na ako sumagot dahil mas lalo lang akong kinabahan. Mabilis akong sumakay ng elevator papunta sa pinakamataas na floor ng building. Habang paakyat, pakiramdam ko mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng lugar at ni minsan hindi ko inakalang makakatapak ako ron. Pagbukas pa lang ng elevator, agad akong natigilan. Magandang lugar doon. Elegante ang paligid at tahimik. Makintabang sahig. Malalaki ang painting sa pader. At may receptionist na naka-formal suit na agad ngumiti nang makita ko. Ikaw si Miss Cerise? Tanong nito. Tumango ako. Opo. This way po. Agad akong sumunod habang halos hindi na mapakali. Pagdating namin sa malaking pinto sa dulo ng hallway, marahan itong binuksan ng receptionist. Pasok na po kayo. Huminga muna ako ng malalim bago tuluyang pumasok. At doon ako natigilan. Nasa loob ang isang matandang lalaking nakaupo sa malalaking sofa habang umiinom ng tsaa. At agad ko siyang nakilala. Siya yung tinulungan ko kagabi. Nanlaki ang mata ko kasabay ng paglaglag ng pangako. Lolo? Ikaw? Mahina akong sabi habang nakatitig sa kanya. Napangiti siya ng malawak nang makita ko. Ayan na palang mabait kong apo kahapon. Sabi niya habang natatawa ng mahina. Hindi pa ako nakaka-recover sa gulat nang biglang bumukas ang isa pang pinto mula sa gilid ng office. At may pumasok na lalaki. Mas lalo pa akong nagulat. Matangkad siya at napakagwapo. Naka-dark gray suit at halatang mamahalin lahat ng suot. Matalim ang mukha niya. Matangos ang ilong at seryoso yung mga mata na agad tumingin sa akin. Yung tipong kahit wala siyang sabihin, ramdam mo agad na hindi siya madaling pakisamahan. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong napaayos ng tayo. Cerise, alika, maupo ka rito. Sabi ng matanda habang nakangiti. Dahan-dahan akong umupo pero hindi pa rin nawawala yung pagkalito sa mukha ko. Lolo, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Natawa siya ng mahina. Ako dapat ang magtanong sa'yo kung bakit ka gulat na gulat. Maya-maya, itinuro niya yung lalaking nakatayo sa gilid. Eto nga pala yung apo ko. Siya si Axel Altamirano. Napatingin ako sa lalaki. Bahagya lang siyang tumango pero wala man lang ngiti sa muka. Hello po. Sabi ko ng mahinahon. Hi. Sagot niya pero malamig ang tono. Pagkatapos nun, muling tumingin sa akin ng matanda. At ako naman si Emilio Altamirano. Natigilan ako nang mapagtantong apelido niya. Parang ilang segundo akong hindi nakapagsalita. Altamirano? Bigla akong napatingin sa gilid, sa office, sa mga paintings at sa sobrang laki ng lugar na yon. Unti-unting nagsisink in sa akin ang lahat, kasabay ng panlalaki ng mga mata ko. Kayo po? Mahina akong sabi habang hindi pa rin makapaniwala. Sumilay ang ngiti sa labi niya habang tumatango. Oo, ako ang may-ari ng mall na pinagtatrabahuhan mo. Muntik na akong napasigaw sa gulat. Pasensya na po, hindi ko po alam na. Tumigil ka nga. Sabi niya habang natatawa pa rin at itinataas ang kamay niya. Bakit ka ba itong nagsosorry? Hindi ko po kasi alam na kayo palang may-ari ng mall. At kung alam mo, hindi mo ba ako tutulungan? Tanong niya habang diretso ang tingin sa akin. Tutulong pa rin po. Mas lalo siyang napangiti. Ayan ang gusto kong sagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Nanatiling nanginginig ang kamay ko at nagmamasa pa nga. Pinatawag kita dahil gusto kitang pasalamatan. Sabi ni Don Emilio habang inilalapag ang tasa niya sa mesa. Kahapon, lahat ng tao tinitingnan ako na parang walang halaga. Pero ikaw lang ang lumapit. Hindi mo ako kilala. Hindi mo nga alam kung sino ako. Pero tinulungan mo pa rin ako. Sinadya ko talagang magpanggap na pulube para makita kung sino ba ang taong tutulong sa akin.
Napayuko ako ng bahagya. Hindi ko naman po iniisip na malaking bagay yun. Pero malaking bagay yun para sa akin, sabi niya habang nakangiti. Hindi ako makapaniwala na ang matandang lalaking tinulungan ko kahapon ay ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Maya-maya, narinig ko ang malamig na boses mula sa gilid. Lolo, I think that's enough, sabi ni Axel habang nakahalukip-kip. Napalingon ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin pero hindi ko gusto yung tingin niya. Parang gusto niyang maglaho na lang ako. Napakunot noo si Don Emilio. Anong enough? Bahagyang sumandal si Axel habang inaalis ang tingin sa akin. People don't just help for nothing. Natigilan ako dahil alam ko na agad na ako ang pinatatamaan niya. Napakunot noo si Don Emilio. Anong ibig mong sabihin? Diretso pa rin akong tinitingnan ni Axel habang nagsalita siya sa malamig na tono. I mean, Lolo, hindi mo pwedeng basta paniwalaan ang lahat ng tao. Hindi mo alam kung genuine ba talaga yan o baka naman nagpapabango lang dahil may gustong makuha. Parang may kumurot agad sa dibdib ko. Unti-unti akong napalingon sa kanya. At doon ko napagtanto na hindi niya ako gusto. Hindi pa man niya ako kilala, may judgment na agad siya sa akin. Kahit na ang totoo, buong puso kong tinulungan ang lolo niya. At wala naman akong hinihintay na kapalit. Dumaan ng mabilis sa mga sumunod na linggo. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na baka isang beses lang mangyayari ang lahat. At babalik na rin sa dati ang buhay ko. Hindi pala ganun ang nangyari. Dahil simula ng araw na malaman kong si Don Emilio pa lang may-ari ng mall na pinagtatrabahuhan ko, mas naging madalas ang pagpapatawag niya sa akin. Noong una nahihiya pa ako at pakiramdam ko, hindi naman ako bagay sa ganung klase ng mundo. Dahil isa lang naman akong simpleng sales lady. Sanay sa ingay ng department store at sa maliit naming bahay. Pero si Don Emilio yung klase ng matanda na mahirap tanggihan kapag may gusto. Kaloka ka, Bi. Pinagpala ka talaga ng bongga. Wika ni Jenny nang ikwento ko sa kanya ang lahat. Hindi ko naman talaga inaasahan na may balik ang pagtulong kong yon. Pero hindi ko lang maiwasang magulat. Kasi 'di ba, may mga ganun pala talagang ginagawa ang mga mayayaman? Correct! Baka na-boring si Don Emilio tapos napagtripan niyang maging isang matandang pulube. And boom! Ikaw ang tumulong sa kanya. Kaya nasa iyo ngayon ang biyaya. Natatawa kong napailing sabay siko kay Jenny. Ewan ko sa'yo, magtrabaho na nga lang muna tayo. Kapag day off ko, pinapatawag niya ako sa mansyon nila sa Tagaytay para samahan siyang magkape, makipagkwentuhan o simpleng makinig lang sa kanya habang pinikwento niya kung ano-anong alaala nung bata pa siya. Minsan naman pinapatawag niya ako sa office niya dahil gusto lang daw niya ng kausap na hindi puro negosyong alam pag-usapan. Unti-unti, nasanay na rin ako sa ganung setup. At kahit naiilang pa rin ako sa sobrang laki ng agwat ng buhay namin, naging komportable na rin ako kay Don Emilio dahil hindi niya pinaparamdam na mahirap lang ako. Pero may isang bagay na hindi nagbabago kahit lumipas pa ang mga linggo. At iyon ay si Axel. Hindi naman siya tahasang masakit magsalita. Pero sa bawat tingin niya sa akin, ramdam ko agad na hindi niya talaga ako gusto. Para bang kumbinsido pa rin siyang may masama akong intensyon kung bakit ako napalapit sa lolo niya. Hindi niya kailangang sabihin ng diretsyahan dahil sapat na yung malamig niyang tingin. At yung paraan ng pakikitungo niya sa akin para maintindihan kong wala siyang tiwala sa akin. At sa totoo lang, nakakainis siya dahil pakiramdam niya, lahat ng tao sa paligid niya may hidden agenda. Isang umaga, day off ko at gaya ng nakasanayan, nasa mansyon ako sa Tagaytay. Malamig ang hangin habang naglalakad ako papunta sa garden. Dala ang tray na may tsaa at gamot ni Don Emilio. Naabutan ko siyang nakaupo sa ilalim ng malaking payong habang nakatanaw sa malawak na hardin. Kahit matanda na siya, may kakaiba pa rin siyang presence na parang sanay siyang lahat ng tao ay sumusunod sa gusto niya. Pero kapag akong kaharap niya, para lang siyang simpleng lolo na mahilig magkwento at minsan nga makulit pa. Lolo, ang sabi ng doktor wag masyadong magpapalamig sa labas. Sabi ko habang inilalapag ang tray sa mesa at inaayos ang shawl sa balikat niya. Natawa siya ng mahina habang tumitingin sa akin. Ikaw talaga, parang ikaw ng doktor ko ah.
Hindi naman po sa ganon. Ako lang yung taga-remind kasi matigas ang ulo nyo. Sagot ko habang iniaabot ang gamot sa kanya. Napailing siya pero kinuha pa rin ang gamot. Napakabusi mo talaga at ang kulit mong bata ka. Napangiti ako habang nakahawak pa rin sa baso ng tubig. Kayo po kasi kapag hindi pinagsabihan, hindi susunod. Natawa siya't ininom ang gamot. Habang ako naman, inaayos yung maliit na unan sa likod niya para mas komportable siya. Hindi ko namalayan na may nakatingin pala sa akin mula sa veranda. Si Axel. Nakatayo siya ron na nakaayos na naman sa formal suit kahit nasa mansyon lang. At tahimik na pinanonood kami. Hindi ko siya pinansin dahil sanay na rin naman ako sa malamig niyang pakikitungo. Tinulungan ko lang si Don Emilio na maayos ang pagkakaupo bago ako naupo sa katapat niyang upuan. Alam mo, Cerise, sabi ni Don Emilio habang hawak ang tasa ng tsaa. Mas magaling ka pa sa mga kasambahay kong mag-alaga. Natawa ko ng mahina. Lolo naman. Oo nga. At iba ka kapag may concern talaga. Hindi yung basta lang akong inaalagaan kasi trabaho nga nila. Pero ikaw talagang damang-dama kong pagiging concerned mo sa akin. Hindi na ako sumagot at ngumiti na lang habang inaayos ang table napkin sa mesa. Maya-maya, lumapit si Axel at tumigil sa tabi namin. Lolo, may meeting pa tayo mamaya. Sabi niya habang diretso ang tingin sa matanda. Kanselahin mo muna. Sagot ni Don Emilio nang walang pag-aalinlangan. Kumunot noo si Axel. Lolo, importante yun. Tingnan mo nga ako, buhay pa ako. Hindi mauubos ang negosyo sa isang araw. Gusto ko lang namang magpahinga't ayokong umalis. Napailing na lang si Axel habang halatang pinipigilan ang sarili. Pero wala na rin siyang nagawa. At ako naman, nakaupo habang pinipigilang matawa. Halata namang sanay si Axel na nasusunod. Pero iba kapag si Don Emilio nang nagsalita. Kinabukasan, mas lalo akong nagulat nang isinama ko ni Don Emilio sa isa sa mga malls nila. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa akong sumama. Akala ko may importante lang siya nga asikasuhin. Pero pagdating namin doon, para lang pala talaga siyang naglalakad at kung saan-saan tumitingin habang ako naman nakasunod lang sa kanya. Kasama rin si Axel na nasa gilid habang may kausap sa phone. Lolo, ano pong gagawin natin dito? Tanong ko habang naglalakad kami sa boutique area na puro mamahaling stores. Sasamahan mo lang ako. Sagot niya na parang normal lang yon. Iyon lang po ba? Oo. Napailing na lang ako habang nakasunod sa kanya. Pagpasok namin sa isang luxury boutique, agad akong nailang. Puro mamahaling bags, dresses at sapatos ang nasa paligid. At isang tingin pa lang, alam kong hindi yun mga bagay na kahit minsan ay maiisip kong bilhin. Cerise, tawag ni Don Emilio habang nakatingin sa display. Pumili ka ng gusto mo. Napalingon ako sa kanya't natawa dahil akala ko nagbibiro lang siya. Po? Pumili ka sabi ng mga gusto mo riyan. Ako nang bahala. Ay lolo, wag na po. Ayos lang po ako. Bakit wag? Hindi ko naman po kailangan May mga damit pa po ako sa bahay. Nagsalubong ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Ang sabi ko'y pumili ka na. Wag ka nang pasaway. Napailing ako habang natatawa ng alanganin. Lolo, kahit ibalot pa ninyo itong buong store, hindi ko nga po kailangan ng bagong damit. Pero salamat po lolo gusto kitang regaluhan Tumingin ako sa paligid saka muling tumingin sa kanya. Lolo, maayos pa naman po yung mga gamit ko at saka nakakahiya po. Hindi naman nakakahiya kaya't pumili ka na. Umiling ulit ako at muling natawa. Lolo, mas okay pa kung ilibre nyo na lang ako ng pagkain. Napatawa siya ng malakas habang napapailing. Matigas talaga ang ulo mo. Napangiti ako. Namana ko po yata sa inyo Habang nagtatawanan kami, napansin ko si Axel sa gilid habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero hindi na ako nag-abala pang intindihin yon. Paglabas namin ng butik, naglakad kami sa hallway ng mall habang si Don Emilio, na unang may kinausap sa isang manager.
Naiwan kaming dalawa ni Axel sa likod at ilang segundo ring binalot ang paligid namin bago siya nagsalita. Bakit hindi ka pumili? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Kasi hindi ko kailangan. Most people wouldn't say no. Bahagya akong napangiti habang naglalakad. Hindi naman ako kasama sa most people na yon. Napalunok siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko na siya tiningnan at nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Pero nararamdaman kong hindi niya agad inalis ang tingin niya sa akin. Sa unang pagkakataon, simula nang makilala ko siya, parang may nagbago ng konti sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Siguro, ngayon lang niya unti-unting napapansin na hindi lahat ng tao sa paligid niya pera ang habol at hindi lahat ng lumalapit sa lola niya ay may kapalit na hinihintay. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Dumaan pa ang ilang linggo. Habang tumatagal, mas nasasanay na ako sa buhay sa mansyon nila Axel. Noong una, pakiramdam ko araw-araw akong nasa gyera dahil sa ugali ng lalaking yon. Masyadong istrikto, masungit, dominante, at akala mo kung sino kung makautos. Kapag may mali akong ginawa, ang akala mo katapusan na ng mundo kung makatingin siya sa akin. At kapag nagsalita naman, parang laging may inis sa tono niya. Kaya noong una, akala ko talagang hindi kami magkakasundo. Pero habang tumatagal, parang unti-unti ko ring napapansin na hindi naman pala siya ganun kasama. Oo, masungit pa rin siya. Madalas pa rin kaming nagtatalo. At kung minsan nga gusto ko siyang sapakin dahil sa tabas ng dila niya. Pero sa likod ng pagiging ganun niya, may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang gumagawa ng mga bagay na hindi ko inaasahan. At nakakainis dahil kinikilig ako. Katulad ng umagang yun, kasama ko si Lolo Emilio sa hardin habang naglalakad siya. Masyado na akong napagod kakasunod sa kanya dahil ang totoo, kahit may edad na siya, mas malakas pa yata siya sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang ikot ang ginawa namin sa hardin at pakiramdam ko, malalaglag ng pa ako sa pagod. Apo, ay bilisan mo naman. Natatawang sabi ni Lolo habang patuloy sa paglalakad. Napanguso ako. Lolo naman, parang gusto niya na akong patayin sa pagod. Natawa siya. Ako pa talaga? Oo naman po, hindi ko alam kung bakit ang lakas-lakas niyo pa. Habang nagrereklamo ako, bigla kong narinig ang boses mula sa likuran. Magpahinga ka na muna. Agad akong napalingon at nakita ko si Axel na nakatayo roon. Nakapamunsa at seryoso ang mukha niya gaya ng dati. Napakurap ako. Ha? Ang sabi ko, magpahinga ka na muna. Mukha ka nang hihimatayin. Napangangatuloy ako. Concerned ba yun? Aba, himala ah. Natatawa kong sabi. Concerned ka sa akin? Matalim niya akong tiningnan. Huwag kang assuming. Naaawa lang ako sa'yo. Bakit mo ako pinagpapahinga? Napabuntong hininga siya bago nag-iwas ng tingin. Baka himatayin ka pa rito at ako pang mamroblema. Natawa na lang ako kahit sa totoo lang. Ewan ko ba kung bakit parang may kung anong kumikiliti sa dibdib ko. Sus, kunwari ka pa. Maya-maya'y inalalayan ko si Lolo para maupo sa garden bench. Habang si Axel naman, tahimik lang na nakatayo sa tabi. Hindi nagtagal ay may lumapit na kasambahay na may dalang tray ng juice at pagkain. Nagtaka naman ako ron. Ha? Para kanino yan? Para po sa inyo, miss. Sagot ng kasambahay. Napatingin agad ako kay Axel at dahil halata namang nahuli siya, agad itong napailing. Uminom ka na lang at kumain dyan. Napangiti tuloy ako habang kunwaring umiinom ng juice. Thank you, Sir Axel. Matalim niya akong tiningnan. Ang ingay mo? Natawa si Lolo sa tabi namin. Sabi ko na nga ba concerned itong apo ko sa'yo. Lolo, agad na sabi ni Axel na halatang naiirita. Mas lalo tuloy akong natawa. Ilang araw pang lumipas at mas marami akong napapansing ganoong simpleng gestures mula kay Axel. Katulad na lang kapag hindi pa ako kumakain, bigla na lang may kasambahay na magdadala ng pagkain sa kwarto ko. Kapag nagtatanong ako kung sinong nag-utos, sasabihin na lang na si Sir Axel daw. Pero kapag kinukulit ko naman si Axel tungkol doon, sinusungitan niya lang ako.
At yung isang beses naman may dala akong mabigat na kahon galing sa storage room dahil kailangan ni Lolo yung mga lumang albums niya. Pilit kong binubuhat kahit ang sakit na ng braso ko. Bigla na lang may kamay na kumuha sa hawak ko. Napapitlag ako at nakita ko si Axel na hawak ng kahon. Ano ba? Reklamo ko agad. Kaya ko naman yan ah. Napatingin siya sa akin. Talaga? Mukha kang manganganak sa bigat. Nanlaki agad ang mata ko. Hoy! Wala siyang pakialam at dire-diretsyong naglakad habang bitbit ang mga kahon. Napanguso tuloy ako habang nakasunod sa kanya. Ang yabang talaga, pero nakakainis dahil kinikilig naman ako. Bakit ba kasi ganitong lalaking to? Minsan nga iniisip ko kung ako lang ba talagang nakakapansin ng mga simpleng ginagawa niya. O sadyang gusto lang niyang magkunwari pala siyang walang pakialam. Katulad nung isang gabi. Busy ako sa kusina dahil gusto kong ipagtimpla ng tea si Lolo. Hindi ko namalayang medyo napaso pala ako sa mainit na takure. Aray! Agad kong nabitawan ang hawak ko. At bago ko pa maisip ang gagawin, bigla na lang may humawak sa kamay ko. At iyon ay si Axel. Kumunot agad ang noo niya habang tinitingnan ang daliri ko. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Inis niyang sabi. Napakurap ako. Napaso lang naman. Hindi niya ako pinatapos. Hinila niya ako papunta sa lababo at binuksan ang gripo bago inilagay ang kamay ko sa ilalim ng malamig na tubig. Nakatikom ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong matawa. Concern ka na talaga sa akin, ano? Biro ko. Bigla siyang napatingin sa akin. At ewan ko ba pero biglang parang bumagal ang oras sa paraan ng pagtitig niya. Matalim ang mga mata niya pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Tigilan mo nga ako. Mahinahon niyang sabi bago binitawan ang kamay ko. Napakagat ako sa labi ko habang pinanonood siyang umalis. Kainis? Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi ko na malayang lumipas pang ilang linggo na ganun ang setup namin. Bangayan dito, asaran doon, sungitan dito. Pero sa likod ng lahat ng yon, pakiramdam ko, unti-unti ko nang hinahanap yung presensya niya araw-araw. Hanggang isang araw, nagising na lang ang buong mansyon sa balitang may darating na bisita. Noong una wala naman akong pakialam. Ang akala ko simpleng business guest lang yun ni Axel. Pero nang bumaba ako sa sala, agad akong napahinto. May isang babaeng nakatayo ron. Napakaganda niya. Maputi, mahaba ang buhok. Elegante ang suot at halatang mamahalin lahat ng gamit niya. Yung tipong kapag tiningnan mo alam mong sosyal at galing sa mayamang pamilya. At ang mas ikinagulat ko, bigla siyang lumapit kay Axel at ngumiti. Missed me? Malambing niyang sabi. At bago pa ako makapag-react, marahan niyang hinalikan ng pisngi ni Axel na parang sanay na siyang gawin yon. Pakiramdam ko biglang may kumirot sa dibdib ko. Napakurap ako habang nakatayo lang sa kinatatayuan ko. Sino siya? Napatingin ako kay Lolong nakangiti habang pinanonood silang dalawa. At doon na ako tuluyang nanlamig nang marinig kong sinabi nito. Si Riz. Meet Celestine, girlfriend ni Axel. Bigla akong natigilan. Girlfriend? Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko habang nakatingin sa napakagandang babae sa harapan ko. At si Celestine? Ngumiti siya sa akin ng napakatamis. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, hindi ko magugustuhan ang ngiting yon. Dumaan ang ilang araw matapos dumating si Celestine sa mansyon. Mas lalo kong napapansin na hindi talaga niya ako gusto. Nung una akala ko baka nag-overthink lang ako dahil syempre, girlfriend siya ni Axel. At natural lang siguro na mailang siya sa akin dahil bago lang ako sa mansyon. At naging malapit na rin ako kila Lolo at Axel. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas nagiging halata na may problema talaga siya sa akin. Kapag nasa harap ni Axel o ni Lolo, ang bait-bait niya. Nakangiti, mahinhin kung magsalita. At akala mo'y napakabuting babae. Pero kapag kaming dalawa na lang, ibang-iba ang tono niya. Minsan kapag napapadaan ako sa sala at nadadatnan ko siyang mag-isa, tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang may mali sa suot ko. Kapag nagsasalita naman, laging may kasamang parinig. Katulad noong isang umaga habang nasa kusina ako at nag-aayos ng pagkain para kay Lolo. Pumasok siya habang hawak ang mamahaling cellphone niya. At ilang segundo akong tiningnan bago ngumiti ng tipid. Ang sipag mo naman.
Sabi niya habang nakatingin sa akin. Napangiti ako ng pilit. Salamat po. Tumango siya bago muling tumingin sa paligid. Sa bagay, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataong makapasok sa ganitong klase ng buhay. Napakurap ako pero hindi ako agad nagsalita. Ngumiti siya ng mapang-asar. Ang daming nangangarap ng ganitong buhay pero ilan lang ang siniswerte. Sinuwerte ang isang katulad mong mahirap at simple lang. Huminga ako ng malalim bago ngumiti rin. Okay lang naman po kahit simple lang ang buhay. Simple? Siguro nga pero syempre iba pa rin kapag may pera. Mas masaya. At pagkatapos nun, ngumiti siya bago tuluyang lumabas na parang wala lang. Napabuntong hininga na lang ako habang pinagpapatuloy ang ginagawa ko. Hindi ko na pinatulan dahil ayoko ng gulo. Ngunit habang tumatagal, paulit-ulit yung ganun. Lagi siyang may pasaring. Lagi niyang pinaparamdam na hindi ako bagay sa mansyon na yun. Na para bang dapat alam ko yung lugar ko. Minsan nga habang nasa garden kami ni Lolo ay dumating si Celestine. Nakangiti siyang umupo sa tabi ni Axel bago biglang tumingin sa akin. Buti ka pa, Cerise. Ang dali mong nasanay dito sa mansyon. Ang bilis mo namang nakapag-adjust. Napangiti ako ng pilit. Opo, mabait po kasi si Lolo. Mabait po kasi yung mga tao rito. Ngumiti siya ng tipid. At si Axel din? Napakurap ako. Ha? Bahagya siyang natawa. Wala lang, mukhang close na kasi kayo. Napatingin ako kay Axel pero walang imik. Ako naman, bigla na lang napaiwas ng tingin. Dahil hindi ko alam kung bakit parang may kung anong kumabog sa dibdib ko. Habang tumatagal, mas lumalala ang pakikitungo ni Celestine sa akin. Pero pinipili ko na lang manahimik. Ayoko naman kasing isipin nila Lolo at Axel na gumagawa ako ng issue. Kaya hinayaan ko na lang kahit minsan gusto ko na siyang sagutin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan kong hindi malilimutan. Payapa lang ang mansyon noong umagang yon. Nasa kwarto ako at nag-aayos ng gamit ni Lolo dahil may kailangan siyang hanapin na lumang photo album. Pagkatapos nun, bumaba ako para magtimpla ng tea para sa akin. Ngunit bago pa ako makarating sa kusina, bigla na lang may malakas na boses na narinig mula sa itaas. May earrings! Napapitlag agad ako. Sunod-sunod na lumabas sa mga staff at katulong habang ako naman napapakunot noo. Maya-maya'y bumaba si Celestine na halatang iritable habang hawak ang maliliit niyang jewelry box. Napatingin agad si Axel sa kanya. What happened? May nawawala akong hikaw. Mabilis niyang sagot. Kumunot ang noo ni Lolo. Anong hikaw? Yung diamond earrings ng mami mo? Yung sinuot ko kagabi? Nanlaki ang mata ng ibang staff sa paligid dahil halatang mamahalin ang sinasabi niyang nawawala. Napatingin lang ako habang tahimik. Ngunit maya-maya bigla siyang tumingin sa akin. At ewan ko ba pero hindi ko nagustuhan ang tingin niyang yon. Actually, sabi niya habang nakatitig sa akin. May hinala ako. Napakurap ako habang siya naman ay ngumising nakakaasar. Hindi ko gusto magbintang pero baka naman dapat nating tingnan ng bag mo. Nanlaki agad ang mata ko. Ano? Bakit ako? Napatingin sa akin ng lahat. Hindi ko kinuha yun. Mabilis kong sabi. Ngunit humalukip-kip lang siya. For fairness lang naman. Bakit ayaw mong tingnan ko ang bag mo? Napailing agad ako. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kinuha. Simula nang dumating ako rito, ni minsan wala akong kinuha na kahit na ano. Napatingin ako kay Axel. Umaasa akong magsasalita siya. Nasasabihin niyang imposible yun, na ipagtatanggol niya ako. Pero seryoso lang ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Cerise, tingnan na lang natin para matapos na ito. Pakiramdam ko'y biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi niya ako agad pinaniwalaan. Hindi niya man lang sinabing imposibleng gawin ko yon. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Isa sa mga staff ang kumuha ng bag ko. Nanginginig ang kamay ko habang pinanonood yon. Binuksan nila ang bag ko. At ilang segundo lang, nakita ang hikaw. Biglang may bulungan sa paligid. Naku, nasa kanya nga. Grabe naman, malikot palang kamay. Ang akala ko mabait ang babaeng yan pero magnanakaw pala. Pakiramdam ko'y umikot ang buong paligid ko habang nakatitig sa hikaw na hawak ng staff. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung paano yun napunta ron
at hindi ko alam kung bakit naroroon yon. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi ako magnanakaw. Hindi ko kinuha yan! Nanginginig kong sabi habang umiiyak na. Ngunit wala nang nakinig at napatingin ako kay Axel. Pero seryoso lang siya habang nakatingin sa akin. Cerise, sabihin mo ang totoo. Biglang sabi niya. At doon na tuluyang bumagsak ang loob ko. Hindi niya ako pinaniwalaan. Mas masakit pa yon kesa sa mga bulungan ng ibang tao. Hindi ko napigilang mapaiyak. Hindi ako magnanakaw! Umiiyak kong sabi habang nanginginig ang boses ko. Hindi ko yung kinuha. Kahit kailan hindi ko nagawang magnakaw. Ngunit kahit sabihin ko pa yon, ramdam kong wala nang naniniwala. Napatingin ako kay Lolo na halatang naguguluhan pero tahimik lang. Si Celestine naman, nakangiti lang ng malawak na parang may tinatagong satisfaction. Doon ko tuluyang napagtanto na wala na akong lugar sa mansyon na ito. Hindi ko na kailangang manatili pa habang pinapahiya ako sa harap ng lahat. Mabilis kong kinuhang bag ko habang pinupunasan ng luha ko. Magre-resign na po ako, Lolo. At hindi na po kita masasamahan pa rito. Sabi ko kay Lolo habang umiiyak. Cerise! Gulat na sabi nito. Pasensya na po pero hindi ko magawang matanggap ang ganitong paratang sa akin. Hindi po ako magnanakaw. At pagkatapos nun, dire-diretso akong lumabas ng mansyon habang umiiyak. Pakiramdam ko'y sasabog ang dibdib ko sa sakit. Hindi na rin ako bumalik sa trabaho sa mall. Ayoko na. Ayoko na ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa Bulacan at nagsimulang muli sa simpleng buhay. Tumulong ako sa tindahan ng tita ko at pinilit kong kalimutan ang nangyari sa mansyon. Pinilit kong kalimutan si Axel. Ayos ka lang ba, pamangkin? Tanong sa akin ni Tita Jane. Opo, tita. May iniisip lang ako. Kung ano man yung iniisip mo wag kang mawalan ng pag-asa. Magiging maayos rin ang lahat. Wika niya sabay hawak sa pisngi ko. Mariin akong napapikit kahit masakit sa akin na hindi ako nagawang ipagtanggol ni Axel. Hindi ko maitatangging namimiss ko siya. Axel's point of view. Ilang araw matapos umalis si Cerise, naging tahimik ang buong mansyon. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo lang akong nainis sa sarili ko dahil hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari nung araw na umalis siya. Bumalik sa normal ang gawain sa bahay. Naging tahimik si Lolo pati na ang mga staff. Nandoon pa rin si Celestine na akala mo walang nangyari. Pero ako, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung mukha ni Cerise nung araw na yon. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin habang umiiyak. Yung nanginginig niyang boses habang paulit-ulit niyang sinasabing hindi siya magnanakaw. At ang mas nakakainis, hindi ko rin maalis sa isip ko na hindi ko siya agad pinaniwalaan. Hindi ko naman siya hinusgahan agad. Ang nasa isip ko lang nun, gusto ko munang makita ang lahat bago magsalita. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo akong nababagabag. Dahil kahit na anong isip ko, parang hindi ko talaga kayang paniwalaan na kayang gawin ni Cerise yun. Sa ilang linggong nakasama ko siya sa mansyon, nakita ko kung papaano siyang makitungo kay Lolo. Nakita ko kung papaano siyang magtrabaho. Nakita ko kung gaano siya kasimple. Kaya kahit tahimik lang ako pagkatapos ng nangyari, may parte sa akin na hindi mapakali. Nung araw na yon, nasa study room ako at inaasikasong ilang documents nang biglang kumatok ang isa sa mga staff. Pagpasok nito, medyo alanganin ang mukha nito at may hawak na tablet. Napatingin agad ako rito at napakunot ang noo dahil halata namang may sasabihin to. Sir Axel, may kailangan po kayong makita. Sabi nito habang inilalapag ang tablet sa mesa ko. Napatingin ako sa kanya bago kinuhang tablet. Ano yan? Tungkol po sa CCTV footage nung araw na nawala ang hikaw ni Miss Celestine. Bigla akong natigilan at agad tumingin sa screen. Nang magsimulang umandar ang video, pakiramdam ko parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Kitang-kita ko sa footage kung papaanong pumasok si Celestine sa kwartong pinaglalagyan ng gamit ni Cerise. Palihim itong nagpalingalinga bago inilabas ang hikaw at maingat na inilagay sa bag ni Cerise. Ilang segundo akong nakatitig lang sa screen habang paulit-ulit kong pinanonood ang footage dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita ko.
Umigting agad ang pangako habang nakatitig sa screen. Biglang bumalik sa isip ko ang mukha ni Cerise nung araw na yun. Umiiyak siya sa harap ng lahat habang nanginginig ang boses. At pilit pinapaliwanag na hindi siya isang magnanakaw. At ako, nakatingin lang. Hindi ko siya agad pinaniwalaan. Hindi ko siya ipinagtanggol sa harap ng lahat. Hinayaan kong umalis siya ng may bitbit na kahihiyan kahit wala pala siyang kasalanan. Napamura tuloy ako ng mahina habang ibinabagsak ang tablet sa mesa. Hayop ka, Celestine. Mahina akong sabi habang napapikit. Hindi ko alam kung mas galit ba ako kay Celestine o sa sarili ko sa mga oras na yon. Mabilis akong tumayo mula sa upuan at napatingin sa staff. Nasaan si Celestine? Nasa main house po, sir. Nandito rin pong pamilya niya. Hindi na ako nagsalita pat dire-diretso akong lumabas ng study room. Damang-dama ko ang galit na bumabalot sa buong katawan ko. Pagdating ko sa main house, nadatnan ko ang pamilya ni Celestine kasama si Lolo sa sala. Nakaupo si Celestine habang may hawak na teacup at nakikipag-usap pa na parang walang nangyari. Ngunit nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. Love, tapos ka na ba sa work mo? Tanong niya habang nakangiti. Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako nagsalita agad. Agad akong lumapit habang hawak ang tablet at ramdam kong napapansin na ng lahat na may mali sa mukha ko. Tumayo ka, malamig kong sabi. Agad na walang ngiti sa labi niya. Ha? Ang sabi ko, tumayo ka. Napatingin sa amin ng lahat sa sala. Dahan-dahan siyang tumayo habang halatang naguguluhan. Axel, what's wrong? Hindi ako sumagot agad. Sa halip, inilapag ko ang tablet sa center table at ipinakita ang CCTV footage sa harap nilang lahat. Kitang-kita sa mukha ni Celestine ang unti-unting pagkawala ng kulay habang pinanonood ang sarili niyang inilalagay ang hikaw sa bag ni Celestine. Nang matapos ang video, wala ni isa sa salang nagsalita. Matalim ko siyang tiningnan. Ganito ka na ba kababa? Nanlaki agad ang mata niya. Axel, hindi. Tumigil ka! Napakasama mo! Napapitlag siya sa taas ng boses ko. Axel, makinig ka naman muna. Ano pa bang pakikinggan ko? Kitang-kita sa video ang ginawa mo. Natakot lang ako na makuha ka niya sa akin. Mabilis niyang sabi habang naiiyak na. Natakot ka? Kaya pinahiya mong isang inosenteng babae sa harap ng lahat. Axel, nagsiselos lang naman ako. Exactly. Pinagmukha mong magnanakaw ang isang taong walang kasalanan dahil lang sa selos mo. Walang nagsasalita sa buong sala habang nakatingin ang lahat sa amin. Kahit ang pamilya niya wala nang masabi. Si Lolo naman, seryoso lang ang mukha habang nakatingin kay Celestine. Axel, please! Sabi niya habang umiiyak. One mistake lang naman yun. Napailing ako habang pinipigilan ang sarili kong sumigaw. One mistake? Pinahiya mo siya sa harap ng buong bahay. Pinagmukha mo siyang magnanakaw. Pinaiyak mo siya. At gusto mong tawagin kong one mistake lang yon? Umiiyak na siya pero wala na akong maramdaman. Wala akong awa. Sa isip ko, si Cerise lang paulit-ulit kong nakikita. Yung mukha niya habang umiiyak at pilit ipinaliliwanag na wala siyang kinuha. At simula ngayon, tapos na tayo. Sabi ko habang diretsyong tingin sa kanya. Nanlaki ang mata niya. What? Tapos na tayo. Ulit ko habang walang emosyon ang mukha ko. Ayoko nang makita ka pa rito. Axel, please. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Lumayas ka na rito kung ayaw mo kalad ka rin pa kita. Matagal ka ng ganyan eh. Kahit sino na lang pinagseselosan mo. Kaya napuno na ako sa mga pinaggagawa mo. Inuulit ko. Tapos na tayo. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Wala pa rin nagsasalita sa pamilya niya habang umiiyak si Celestine. Pero wala na akong pakialam. Sa harap ng pamilya niya at ng pamilya ko, tuluyan kong pinuputol ang relasyon namin dahil wala na akong dahilan para manatili pa sa isang babaeng kayang manira ng inosenteng tao dahil lang sa selos. At sa unang pagkakataon, saka ko lang tuluyang na-realize kung gaano kalaki ang naging pagkakamali ko. Hindi ko siya agad pinaniwalaan nung kailangan niya ako. Hindi ko siya ipinagtanggol nung dapat ay ginawa ko yun. At ngayong alam ko ng lahat, huli na dahil wala na siya sa mansyon.
At ako naman ang naiwan na may bigat sa dibdib at panghihinayang na hindi ko maalis sa isip ko. Makalipas ang ilang linggo, ang akala ko magiging madali para sa akin na kalimutan si Cerise kapag naging busy ulit ako sa trabaho at negosyo. Pero mas lalo lang pala akong nababaliw habang tumatagal. Bumalik sa normal ang lahat sa mansyon matapos umalis si Celestine. Tahimik na ulit ang bahay. Wala nang gulo. Wala nang issue. Naandun pa rin ang mga staff. Naandun si Lolo. Naandun ang nakasanayan kong gawin sa loob ng maraming taon. Pero kahit bumalik sa dati ang lahat, pakiramdam ko may kulang. At nakakainis aminin pero si Cerise ang kulang. Hindi ko maintindihan kung kailan nagsimula pero simula nang mawala siya sa mansyon, mas napansin ko kung gaano siyang kalaking naging parte sa araw-araw ko. Yung simpleng boses niya na madalas kong marinig sa umaga kapag kinakausap niya si Lolo. Yung pagiging makulit niya kapag sumasagot siya sa akin, kahit alam niyang naiinis ako. Yung pagiging palaban niya na hindi gaya ng ibang babae na agad nagpapa-intimidate sa akin. Akala ko noon naiirita lang ako sa kanya dahil maingay siya at matigas ang ulo. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kong naiintindihan na hindi lang yun simpleng inis. Namimiss ko siya. At nakakainis aminin yun kahit sa sarili ko. Isang umaga, nasa dining area ako kasama si Lolo nang napansin niyang tahimik lang ako habang hawak ang coffee cup. Hindi ko na nga napansin na ilang minuto na pala akong nakatitig lang sa wala. "Ano bang iniisip mo?" tanong ni Lolo habang nakatingin sa akin. Napakurap ako bago umayos ng upo. "Wala naman po, Lo." Napataas ang kilay niya. "Huwag mo kong lokohin. Ilang linggo ka ng ganyan. Parang nawalan ka ng kaluluwa eh." Napailing ako bago uminom ng kape. "Busy lang po ako at maraming iniisip, Lo." Natawa siya ng mahina. "Busy? Hindi naman yan mukha ng busy eh. Mukha iyan ng lalaking may hinahanap." Hindi ako agad nakasagot. Matalas talaga si Lolo kahit matanda na. Napabuntong hininga ko bago inilapag ang tasa. "Namimiss ko siya, Lo." Amin ko rin sa huli kahit mabigat sa loob ko. Natahimik si Lolo bago marahang ngumiti. "Sabi ko na nga ba?" Napailing ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero hindi ko siya maalis sa isip ko, Lo. Tumango si Lolo habang seryoso pa rin ang muka. Kung ganun bakit nandito ka pa?" Napatingin ako sa kanya. "Ha? Hanapin mo siya. Puntahan mo. Humingi ka ng tawad. Alam mo para sa akin siyang nararapat na maging asawa mo. Siya ang babaeng nababagay sa'yo." Napakagatlabi ako sabay kuyom ng kamao. Naisip ko ang tama si Lolo. Kahit hindi ko pa maamin sa sarili ko, alam kong may malalim na akong nararamdaman para kay Cerise. Hindi ganun kadaling hanapin siya, Lo. Walang hindi madaling bagay kapag mahal mo ang isang tao. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko agad napigilan ang sarili kong mapaisip. Mahal ko nga ba talaga si Cerise? At nang tanungin ko yun sa sarili ko, wala akong maisagot. Dahil sa totoo lang, alam ko na ang sagot. Oo, mahal ko siya. Kaya nga hindi ako mapakali. Kaya nga kahit ilang linggo nang lumipas, siya pa rin ang nasa isip ko. Kinabukasan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong bumiyahe papuntang Bulacan. Dahil nalaman kong doon bumalik si Cerise matapos niyang umalis sa mansyon. Hindi ko na nga inisip ko anong sasabihin ko pagharap ko sa kanya. Ang nasa isip ko lang, gusto ko siyang makita. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong ipaliwanag na mali ako. At kung may maliit mang chance na mapatawad niya ako, gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala niya. Pagdating ko sa Bulacan, hindi ko maikakaila na medyo nanibago ako sa paligid. Simple lang ang mga bahay. Malayo sa mundong nakasanayan ko sa Maynila. Ngunit habang naglalakad ako papunta sa address na nakuha ko, mas lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Nagagalit pa rin kaya siya sa akin? Ayaw na kaya niya akong makita? Ngunit pagdating ko sa tapat ng bahay nila, agad akong natigilan. Andun si Cerise. At parang tumigil ang mundo ko sa ilang segundo. Nasa labas siya ng bahay habang nakangitit may kausap na lalaki. Matangkad ang lalaki, maayos ang pananamit at gwapo rin. May hawak pa itong grocery bags habang tumatawa si Cerise sa kung anumang sinasabi nito. Pakiramdam ko,
Biglang may kung anong kumurot sa dibdib ko. Sino yun? Hindi ko agad namalayan na humigpit na pala ang hawak ko sa susi ng sasakyan. Habang nakatingin ako sa kanila, nakita kong kinuha ng lalaki ang isang bag sa kamay ni Cerise na para bang sanay na sanay itong gawin. At si Cerise, hindi siya tumanggi. Sa halip, ngumiti pa siya. Kainis. Hindi ko gusto ang nakikita ko. Hindi ko gusto ang pakiramdam na may ibang lalaking nakakapagpangiti sa kanya ng ganun. Napansin siguro ni Cerise ang sasakyan ko dahil bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Agad na walang ngiti sa labi niya nang makilala ko. Nanlaki ang mata niya. Axel! Gulat niyang sabi. Napatingin agad sa akin ang lalaking kasama niya. Huminga ako ng malalim bago lumapit. Hi, sabi ko. Halatang alangan ng boses ko. Hindi agad nakasagot si Cerise habang halatang naguguluhan. Anong ginagawa mo rito? Hindi pa man nakasasagot, biglang nagsalita ang lalaki. Cerise, kilala mo? Tanong nito habang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kanya. At mas lalo lang akong nainis dahil sa tono nito na parabang protective kay Cerise. Tumango si Cerise. Oo, dati kong amo. Dati kong amo. Masakit palang marinig yun kesa inaakala ko. Napatingin ako sa lalaki. At ikaw? Bahagya itong ngumiti. Rafael, childhood friend niya. Tumango ako pero hindi ko gusto ang sagot ng lalaking nasa harapan ko. Childhood friend. Yung tipo ng lalaking komportable na sa buhay niya. Yung lalaking kilalang kilala si Cerise. At mas lalo akong nainis nang makita kong komportable sila sa isa't isa. Doktor si Rafael. Dagdag pa ni Cerise. Napatingin ulit ako sa lalaki. Doktor pa pala kaya parang ipinagmamalaki niya. Ngumiti lang si Rafael pero parang ramdam kong hinuhusgahan niya ang pagkatao ko. May kailangan ka ba kay Cerise? Tanong niya. Napatingin agad si Cerise sa kanya. Ako nang bahala, Rafael. Ngumiti ito kay Cerise bago tumango. O sige, nasa klinik lang ako mamaya kung may kailangan ka. At bago ito umalis, napatingin pa ito sa akin na parang may gustong sabihin pero hindi na nagsalita. Pagkaalis nito, saka humarap sa akin si Cerise. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong niya habang nakahalukip-kip. Napatingin ako sa kanya. Pinuntahan kita. Napakurap siya. Bakit? Huminga ako ng malalim. Kasi hindi kita makalimutan. Ito ang unang beses na nahirapan akong maghanap ng sasabihin ko sa isang babae. Nagkamali ako, Cerise. Sabi ko habang diretso ang tingin sa kanya. Hindi agad kita pinaniwalaan at alam kong nasaktan kita. Nagkamali ako dahil hinayaan kitang husgahan nila. Napakagat siya sa labi bago umiwas ang tingin. Huli ka na, Axel. Nangyari na. Nanikip agad ang dibdib ko sa sinabi niya. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin ang lahat. Napailing siya. Hindi ganun kadali yon. Magnanakaw ng tingin nila sa akin eh. Humakbang ako palapit sa kanya. Then, let me fix it. Napatingin siya sa akin pero bago pa siya magsalita, biglang nagring ang phone ko. Napakunot ang noo ko nang makita kong mula sa mansyon ang tawag. Agad kong sinagot. Hello? Ngunit ilang segundo pa lang akong nakikinig. Bigla akong nanlamig. Ano? Napatingin agad si Cerise sa akin. Ano nangyari? Tanong niya. Mabilis akong napatingin sa kanya habang ramdam kong bumibigat ang dibdib ko. Si Lolo, inatake sa puso. Nanlaki agad ang mata niya. Ano? Dinala siya sa ospital. Hindi na ako halos makapag-isip habang mabilis na naglalakad pabalik sa kotse. Pero bago ako tuluyang makaalis, narinig ko siyang tumawag. Axel! Napalingon ako. Nakatitig siya sa akin habang halatang nag-aalala rin. Maya-maya, muling may tumawag sa phone ko. Agad kong sinagot. Boses ng doktor ang nasa kabilang linya. Sir Axel, stable na po siya pero bago dalhin sa operating room, may hinihiling po siya eh. Napahigpit ang hawak sa phone ko. Ano? Gusto niya raw pong makita si Miss Cerise? Napalingon agad ako kay Cerise. Cerise. Mahina akong usal. At nang marinig niya ang pangalan niya, nanlaki ang mata niya. Pakiramdam ko'y tumigil ulit ang oras sa pagitan naming dalawa. Kahit nasasaktan pa siya sa akin, alam kong mahal niya rin si Lolo. Cerise,
Gusto kang makita ni Lolo. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko. At sa paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon, alam kong sasama siya. Pero ang hindi ko alam, kapag bumalik siya sa Maynila, babalik rin kaya siya sa buhay ko? Series point of view. Hindi ko na halos maalala kung papaano akong napapayag na sumama kay Axel pabalik ng Maynila. Dahil sa totoo lang, magulo ang isip ko ng mga oras na yon. Kanina lang nasa Bulacan ako at pilit inaayos ang buhay ko matapos ang lahat ng nangyari. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na kaya ko nang wala siya. Kaya ko nang kalimutan ang sakit na iniwan niya sa akin. Kaya ko nang magpatuloy kahit wala ang mansyon. Kahit wala si Don Emilio. Kahit wala si Axel. Pero isang tawag lang tungkol sa kalagayan ng matanda, biglang bumigay lahat ng pilit kong itinatayo sa sarili ko. Hindi ko kayang pabayaan si Don Emilio. Hindi ko kayang hindi puntahan ng matandang itinuring akong pamilya. Noong panahong pakiramdam ko wala akong kakampi. Kaya kahit magulo ang puso ko, kahit masakit pa rin, sumakay ako sa kotse ni Axel, pabalik ng Maynila. Tahimik ang biyahe naming dalawa. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang hawak-hawak ang bag ko, na para bang yun lang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa mga oras na yon. Paminsan-minsan napapaisip ako kay Axel pero agad ko ring ibinabawi ang tingin ko. Halatang tensyonado siya. Mahigpit ang hawak niya sa manibela at nakatingin lang sa daan. Pero ramdam ko na hindi lang pag-aalala para sa lolo niyang nasa isip niya. Pakiramdam ko, gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Ako rin naman ganon. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Napabuntong hininga ko habang nakatingin sa ilaw ng kalsada. Hindi ko naman inaakalang ganito ulit kami magkakasama. At ang mas nakakainis, sa kabila ng lahat ng sakit na ginawa niya sa akin, hindi ko pa rin mapigilan ang puso kong kabahan kapag kasama ko siya. Makalipas ang ilang oras, tuluyan na rin kaming nakarating sa ospital sa Makati. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan, agad kong naramdaman ang lamig ng paligid at ang bigat ng dibdib ko. Mabilis kaming pumasok sa loob at diretsyo sa private room kung saan nakakonfine si Don Emilio. Pagpasok namin, agad akong natigilan ng makitang matandang nakahiga sa hospital bed. Nakakabit ang kung ano-anong aparato sa katawan niya at halatang nanghihina na. Hindi ko mapigilang mapaluha agad sa nakita ko. Lolo! Mahina akong tawag habang lumalapit sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya nang marinig ang boses ko. At nang makita niya ako, agad siyang napangiti kahit halatang hirap na hirap siya. Serious? Mahina niyang sabi. Doon na tuluyang tumulo ang luha ko habang lumalapit ako at hinawakan ng kamay niya. Lolo, nandito na po ako. Sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Napangiti siya habang marahang pinisil ang kamay ko. Ang akala ko hindi ka nababalik. Napailing ako habang umiiyak. Paano naman po mangyayari yun? Hindi ko po kayo kayang pabayaan, Lo. Napangiti siya lalo habang napapikit sandali. Alam ko, dahil mabait kang bata. Napatingin ako sa paligid at doon ko lang napansin na nandun din ang ibang pamilya ni Axel. Lahat sila nakatingin sa amin. At si Axel nakatayo lang sa gilid habang seryoso ang mukha. Ang akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko tatahimik na ulit ang lahat. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod. Bigla kong narinig ang mabigat na yabag ni Axel habang papalapit sa amin. Napatingin ako sa kanya at agad kong natigilan nang makita ang mukha niya. Namumula ang mga mata niya. At bago ko pa maunawaan ang mangyayari, bigla siyang lumuhod sa harap ko. Nanlaki agad ang mga mata ko. Axel! Gulat kong sabi. Lahat ng tao nakatingin sa amin. Ngunit si Axel, hindi niya yun pinansin. Diretso siyang nakatingin sa akin habang namumuo ang luha sa mga mata niya. Cerise, patawarin mo ko. Paus niyang sabi habang nanginginig ang boses niya. Pakiramdam ko'y biglang huminto ang mundo ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko inakalang makikita ko siyang ganito. Si Axel na laging masungit. Si Axel na laging dominante. Si Axel na parang walang kinatatakutan. Ngayon, nasa harap ko, umiiyak.
Patawarin mo ko, Cerise. Sabi niya habang tuloy-tuloy ang luha niya. Masyado akong naging bobo eh. Masyado akong naging bulag. Nasaktan kita kahit wala ka namang kasalanan. Napakagatlabi ako habang pilit pinipigilan ng sarili kong umiyak. Axel, simula nang umalis ka, doon ko lang na-realize kung gaano kang kahalaga sa akin. Akala ko nga simpleng concern lang ito eh. Akala ko naiinis lang ako sa iyo kasi matigas ang ulo mo at palabang ka. Pero habang wala ka, pakiramdam ko may nawawala sa buhay ko eh. Nanlabo agad ang paningin ko dahil sa luha. Hindi ko makalimutan ang boses mo. Hindi ko makalimutan ang mukha mo. Hindi ko makalimutan yung araw-araw na kasama ka sa mansyon. At doon ko lang na-realize na mahal kita. Bigla akong napahikbe habang mabilis na tumulo ang luha ko. Hindi ko rin inakalang maririnig ko mula sa kanya ang mga salitang yon. Mahal kita, Cerise. Ulit niya habang umiiyak. At ayoko nang mawala ka pa ulit sa akin. Pero Axel, nasaktan mo ko. Nanginginig kong sabi. Napapikit siya habang tumutulo rin ang luha niya. Alam ko yun. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Napahawak ako sa dibdib ko dahil pakiramdam ko, sasabog na ako sa dami ng nararamdaman ko. Mahal ko siya. Kahit anong pilit kong itanggi sa sarili ko, mahal ko pa rin siya. Nasaktan ako sa ginawa niya pero hindi ko rin kayang itanggi na siya pa rin ang laman ng puso ko. Napaiyak na ako ng tuluyan habang nakatingin sa kanya. Bakit? Bakit ngayon mali sinabi? Umiiyak kong tanong. Kasi tanga ako. Napahikbi ako habang napangiti rin sa gitna ng pag-iyak. Bobo ka talaga. Tumango siya habang umiiyak din. Oo, bobo talaga ako. Pero handa akong bumawi kung bibigyan mo ko ng chance. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yumuko ako at niyakap siya habang umiiyak. Agad niya rin akong niyakap ng mahigpit na para bang natatakot siyang mawala ulit ako. At sa mga oras na yon, tuluyan na rin akong bumigay. Pinapatawad na kita. Umiiyak kong sabi habang yakap siya. Mas humigpit ang yakap niya sa akin. Mahal na mahal kita, Cerise. Napapikit ako habang tumutulo pa rin ang luha ko. Mahal din kita. Kahit tanga ka. Sabi ko sabay tawa. At doon tuluyang natawa si Don Emilio sa hospital bed. Sa wakas, nagkaaminan na rin kayong dalawa. Ikaw talaga. Cerise, ikaw lang ang gusto kong maging asawa ng apo ko. Sabi niya habang nakangiti kahit nanghihina. Napalingon kaming dalawa at napatawa na rin sa pag-iyak. Si Lolo talaga. Nahihiya kong sabi. Ang tigas ng ulo ninyong dalawa eh. Sabi pa niya habang natutuwa. Natawa na rin ang pamilya niya at niyakap namin si Lolo Emilio. Makalipas ang operasyon ni Don Emilio, naging maayos na rin ang lahat. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Pero mas magaan na dahil wala na kaming itinatagong nararamdaman ni Axel. Tinupad niya ang pangako niyang babawi siya sa akin. At araw-araw niyang pinararamdam na mahal niya ako. Hindi lang sa malalaking bagay kung hindi sa maliliit na simpleng gestures. Hinahatid niya ako. Pinaghahandaan niya ako ng pagkain kapag busy ako. Kinakamusta niya ako kahit nasa trabaho siya. At higit sa lahat, hindi niya hinahayaang maramdaman kong mag-isa ako. Tinutulungan din ni Axel ang pamilya ko kahit wala na akong naging problema pa sa kanila. Makalipas ang 2 taon, hindi ko lubos maisip na aabot ako sa ganoong klaseng buhay. Mula sa simpleng empleyada, naging manager ako sa isa sa mga malls ng Altamirani Group. Pinatunayan ko sa sarili ko at sa lahat na kaya kong umangat sa sarili kong pagsisikap. At si Axel, tuluyan siyang nagbago. Nawala yung pagiging masyadong malamig at dominante sa ibang tao. Mas natuto siyang makinig. Mas natuto siyang magpakumbaba. At lagi niyang sinasabi na ako raw ang dahilan kung bakit naging mas mabuting tao siya. At sa araw ng kasal namin, habang nakatayo ako sa gitna ng engrandeng garden wedding, suot ang puting gown at nakatingin kay Axel sa altar, hindi ko mapigil. Ito yung lalaking minsang pinag-isipan na habol ko lang ay pera. Ito yung lalaking minsang nasaktan ako ng sobra. Pero ito rin yung lalaking
natutong magmahal ng totoo. At habang nakatingin siya sa akin na parang ako lang ang nakikita niya sa buong mundo, doon ko tuluyang naisipan na minsan, ang tunay na kayamanan sa buhay, hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi pangalan. Mahal na mahal kita, Cerise. Mahal na mahal din kita, Axel. Hinaplos niya ang mukha ko sa kamarahang hinalikan sa labi. Nagsigawan ng mga tao sa paligid. At doon ko napagtanto na ako ang pinili niyang maging asawa at makasama habang buhay. Wakas!